Magandang araw po sa inyo, Sir Van. Isa ang malikmata stories sa paborito kong pakinggan. Bago matulog at kapag nasa bahay lang ako. Kahit nga minsan sa opisina, ay nakikinig pa rin ako tuwing break time. Kaya nga gusto ko rin sanang magpadala ng kwento sa inyo. Tawagin nyo na lang akong Mariel. Itong kwentong ipapadala ko ay karanasan ng pinsan ko na itago na lang natin sa pangalang Yasmin. Nangyari ito mga 6 years ago na, nang magbakasyon kami noon sa baryo namin sa Samar. Nakatira kami sa Bohol, samantalang taga-Naga naman si Ate Yasmin. Ang probinsya ni Mama ay Samar. Buhay pa sina lolo at lola noon, kaya tuwing mahal na araw ay umuwi kami doon para magtipon-tipon. Gusto kasi ni lola ay nandoon lahat ng mga anak at apo niya. Nagtatrabaho na sina Ate Yasmin noon at ako naman ay nag-aaral pa ng kolehiyo. Isinama niya noon ang 2 kaibigan niya na kasamahan din daw niya sa trabaho, sina Grace at Lovely na taga-Naga rin. Noong nag-aaral pa lang si Ate Yasmin sa kolehiyo, ay nagkaroon siya ng nobyo na taga dun din sa baryo nila lola. Tawagin na lang natin siyang Kuya Lance. Nagkakilala sila doon nang minsang magbakasyon kami. Tumagal din sila ng 3 taon at saka nagkahiwalay. Yun ay dahil hindi na umuwi dun si ate at nag-abroad na rin yata si Kuya Lance noon. 2 taon lang ang lumipas ay nag-asawa na siya. Ang kwento noon ni Tita, kapatid ni Mama, na nakatira doon kina Lola, ay pinikot daw si Kuya. Kaya wala na raw itong nagawa kundi pakasalan yung babae. Kahit na si ate pa rin ang gusto niya. Madalas daw nitong kinakamusta si ate. Pero si ate na ang umiiwas. Nang magbakasyon kami sa baryo nila Lola, ay nagkataong andoon din si Kuya Lance. Hindi sinasadyang magkita sila noon sa plaza habang namamasyal kami. Binati siya ni Kuya. At gumanti rin si ate para na rin sa pinagsamahan nila. Hindi namin alam na nakita daw pala yun ng asawa niya at nagtanim yun ng galit kay ate dahil sa selos. Nginitian siya nun ni ate nang makita siya at gumanti din naman siya ng ngiti. Pero alam mo yon, mapapansin talaga na parang hindi bukal sa loob nito ang pagngiti. Simula nun habang nandun kami kina Lola, ay nadadalas din ang pagdaan-daan doon ni Kuya Lance. Nagulat pa kami noon isang araw nang pumunta doon ang asawa niya. Halata yung galit sa mga mata nito. Kinausap niya noon si ate. Akala namin ay maayos naman ang pag-uusap nila at nagyakapan pa ng huli. Pero nung araw mismo ng Kwaresma ay hindi nakasama sa amin si ate. Sinakitan siya noon ng tiyan kaya naiwan silang 3 ni na Ate Grace sa bahay. Binantayan nila nun si ate. Pero nalaman namin nun nang matapos na ang misa ay dinala nila sa ospital si ate. Tumindi raw ang sakit ng tiyan niya at napansin daw nila nun na unti-unti daw yung lumalaki. Pero nang matapos na lahat ng lab niya at mga test ay wala naman daw nakitang sakit. Na-discharge nun si ate after 2 days. Pero para siyang buntis nun na hirap maglakad. Nag-alala kami sa kanya noon dahil madalas talaga siyang dumaing na masakit. Nang umayos-ayos ang kalagayan niya ay umuwi na sila ng Naga. Kami naman ay bumalik na ng Bohol. Pero ilang araw lang noon, Sir Van, ay nabalitaan naming na-confine na naman si Ate Yasmin. Sobrang laki na raw ng tiyan niya. Imposibleng buntis siya noon dahil wala pang ang ilang araw ang pagbilis ng laki ng tiyan niya. Tinawagan ni Lola nun sina Mama. Iuwi daw dun si Ate Yasmin. Baka hindi raw doktor ang kailangan niya. Buti na lang at may kakilala nun sina Lola na albularyo. Doon nila pinagamot si ate. Napansin daw nila na parang puputok na raw yung tiyan ni ate. Nalaman na puro tubig ang laman nun. Suka siya ng tubig nang may pinainom sa kanya yung albularyo. Sinabi nito na kinulam daw si ate.
at alam daw nito kung sino ang may gawa. Kwento ni Mama ay nakausap daw ng albularyo ang kumulam kay ate. Lola daw yun ng asawa ni Kuya Lance. Doon din nila nalaman na yung pagpunta raw ng babae doon kina Lola noon ay kinunan daw niya si ate nang di namin alam kung buhok ba o kung ano man sa parte ng katawan niya. Matindi raw ang galit nun kay ate dahil siya pa rin ang bukang bibig ni Kuya Lance. Grabe din yung galit ni na Lola nun sa asawa ni Kuya Lance. Munti ka nang mawala si ate Yasmin. Kahit si Kuya Lance ay nagalit at talagang nakipaghiwalay siya doon, lalo na nang malaman niyang may lahi pala silang mangkukulam. Habang ginagamot daw nun si ate, kwento niya ay may nakikita raw siyang iba't ibang anyo o mukha na nakakatakot. Yung tingin daw niya nun sa albularyo at mga nakapalibot sa kanya ay may mga sungay. Tingin din niya sa tiyan niya ay may gumagalaw at pumupunit sa balat niya. Kaya raw pala siya sigaw ng sigaw nun. Nang pinatanggal na ng albularyo ang mga pinaglalagay ng mangkukulam sa katawan ni ate, ay medyo gumagaan na ang pakiramdam niya. Para na raw kasing sasabog nun ang tiyan niya. Grabing tubig daw ang sinuka niya nun at inilabas sa banyo. Sir Van, hindi kami makapaniwala nun. Nagawan siya ng ganon ng asawa ni Kuya Lance. Kahit wala namang ginagawang masama si ate Yasmin. Bata pa lang daw kasi sina Kuya Lance ay parang obsessed na sa kanya yung babae. Simula nun parang natakot nang umuwi dun si ate. At kahit na nga ako ay parang nagkatrauma na rin na may ganun palang tao. Mananakit dahil lang sa inggit at selos. Hello po sa inyo, Sir Van. At sa lahat po ng listeners nyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Lily. Taga Negros Occidental. Matagal nyo na po akong silent listener. At gusto ko sana na magpadala ng kwento sa inyo. Sana ay mapili nyo ito. Itong kwento ko ay nangyari nung nagpunta kaming Dumaguete. May pinuntahan kaming magkakaibigan na falls noon sa isang liblib na baryo. Sabi ay bihira lang daw yung puntahan ng mga tao dahil tagong busay yon. Akala namin ay madali lang puntahan yon kahit liblib, pero masyado palang mabato. May naghatid sa amin nung taga dun din sa lugar. Binilinan kami noon na huwag masyadong mag-iingay at magpagabi ron. Pero nung nandun na kami, ay parang ang bilis lang ng oras. Hindi namin namalayan na hapon na nun. Nag-enjoy talaga kami sa kakapaligo, kwentuhan, at syempre may konting inuman din. Nang makainom na, ay unti-unti na kaming nagiging maingay nun. Nagtatawanan, nag-aasaran, at minsan nga ay nagsisigawan na. Para na kaming mga bingi nun. Itong kaibigan naming pangalanan na lang nating Oli, siya yung pinakamaingay at kung san-san na lang talaga ito umiihi. Sinabihan nga namin siya nung magtabi-tabi. Nagtatabi-tabi naman siya nun pero parang nangaasar lang. Pagkatapos niyang magsabi nun ay hahalakhak na siya ng nakakaloko. Mga bandang 5:30 na yata nun nang magpasya kaming umuwi. Medyo tipsy na ang lahat. Habang naglalakad kami nun sa mabatong daan ay panay pa rin ang pag-iingay ni Oli. Maya-maya ay narinig na lang namin siya nung umaray. Biglang nanakit daw ang paa niya. Nang tingnan namin yon, ay namumula pa lang yon. Pero sobrang sakit daw, kaya paika-ika siya nung naglakad. Inalalayan na lang siya ng mga kasama naming lalaki. Pagdating sa van na sinakyan namin, ay napadaing na siya nun. Para daw siyang maiihi sa sobrang sakit. Kaya no choice na kami, kundi idiretso siya sa ospital. Napansin kasi namin na unti-unti nang nagsusugat yung paa niya. Sa gulat nga namin ay parang bigla na lang yung lumaki at namaga ng bongga. Iyak na siya ng iyak nun, Sir Van, nang makarating kami sa ospital. Diretso siya sa emergency room.
Tapos maya-maya ang sabi ng doktor sa amin ay kailangan daw operahan ng paa niya. Kung hindi raw ay baka mauwi sa pagputol yon. May mga laman daw kasing nakakapa na naggagalawan sa loob. Kinilabutan kami nun. Okay lang yung sinasabi nilang laman, pero yung naggagalawan, ano yun? Halos 3 oras din ang lumipas nun. Kinontak na namin ang parents ni Ollie. Dumating naman agad sila pagkatapos ng operasyon. Pinakita sa kanila yung nakuha sa paa ni Ollie. Diyos ko, muntikan na raw mahimatay si tita. Ang lalaking uod daw ang nakuha sa sugat niya at parang mabubulok na raw ang laman niya nun. Kaya grabe yung pagkabigla namin dahil wala pa naman yun nang pumunta kaming falls. Ang sabi ni Ollie ay nakasagi lang daw siya nun ng matalim na dahon. Tapos nangate. At yun na nga, bigla na lang yung namaga. Hindi namin inaasahan na may uod na yun sa loob. Akala namin ay gagaling na siya nun. Nakauwi na siya nang tawagan kami ng nanay niya nun. Bigla na lang daw nagkikisay si Ollie. At nagkaroon daw ito ng napakaraming parang mga paso sa katawan. Hinanapan na siya nun ng albularyo nang hindi gumaling sa niresetang cream ang mga paso niya. Sir Van, nakita naming pinangangapusan na siya ng hininga habang ginagamot ng albularyo. Para na siyang nagdedeliryo na kung ano-ano na lang ang sinasabi niya. Ang dami raw nakapalibot sa kanyang may mahahabang tenga at nakakatakot na itsura. Kinikilabutan kami habang kinakwento yun ni tita. Totoong nagtatayuan din daw ang mga balahibo nila nun nang marinig yun mula kay Ollie. Lalo na at sinabi rin daw ng albularyo na pinaparusahan siya ng mga laman lupa at nahihirapan daw ito na kausapin ng mga yon dahil gusto raw ng mga yon na kunin na si Ollie. Pero inilaban ng albularyo ang buhay niya. Lahat na raw yata ng pakiusap o ng kahilingan ng mga ito ay tinanggihan nila. Kaya wala na raw nagawa ang albularyo, kundi ang pagbantaan ng mga ito na kapag kinuha nila si Ollie ay may kukunin din ito. Mabuti na lang talaga at malakas at matapang ang nakuha nilang albularyo. Magaling din ito kaya napagaling nito si Ollie. Pero grabe din ang dinanas na sakit ni Ollie nun bago siya tuluyang gumaling. Pinagsabihan din siya nun ng albularyo na kung ayaw niyang maparusahan ng mga nilalang na hindi nakikita, ay magbigay galang din sa mga lugar na katulad ng pinuntahan namin. Nakagambala daw siya at nabulabog niya ang lugar ng mga ito, kaya siya ginantihan at pinarusahan ng ganon. Magandang araw sa iyo, Sir Van. Ako nga pala si Sab, short for Sabrina. Avid fan po ako ng mga horror channel sa YouTube at madalas kong pakinggan ng mga kwento nyo kasama ang kapatid kong si Shai. Kaya sabi niya, gusto rin daw niyang marinig sa channel nyo yung karanasan naming magkakaibigan nun. Na-excite daw siya na mapakinggan yun sa channel nyo. 9 years ago nang may mangyari sa amin ng mga kaibigan ko na hindi inaasahan. Honestly, first time naming pumunta nun sa isang liblib na lugar o baryo. Kasama ko nun ang 3 kaibigan ko sa college. Si Abby, Gian at Carlos. Nagmotor lang kami nun at angkas ako ni Gian at si Abby naman ang angkas ni Carlos. Lugar ng kaklase namin ang pupuntahan namin. Naimbitahan lang kami dahil magpe-festa doon sa kanila. Balikan din kami noon at ginabi na nga kami ng uwi. Marami kaming naiuwing pagkain na pinadala ng nanay ng kaklase namin. Gusto pa noon ng kaklase namin na doon na kami matulog sa kanila dahil madilim na noon. Pero nagpumilit din kaming umuwi dahil hindi kami nakapagpaalam sa mga magulang namin na mag-overnight. Nang nasa kalagitnaan na kami ng biyahe, ay parang nagsisi ako noon na hindi na lang nagpalipas ng gabi doon sa bahay ng kaklase namin. May nadaanan talaga kasi kaming lugar noon na sobrang dilim.
Hindi ko alam kung brownout ba doon o sadyang wala lang poste ng ilaw. Wala pa gaanong kabahayan dahil puro yun palayan at talahiban. Kinikilabutan ako noon habang dumadaan kami. Lalo na at ang lamig pa ng paligid. Dagdagan pa ng sobrang tahimik na at wala man lang kaming nadaan ng kabahayan na may ilaw. Bigla pang nagsalita nun si Carlos na kung may makita man daw kami na hindi ka nais-nais ay wag na lang daw naming pansinin at pumikit na lang. Ako naman ay medyo na-curious sa sinabi niya kaya lalo ko pang ginala nun ang paningin ko sa paligid. Tinanong naman ako ni Gian kung ano raw ang ginagawa ko. Nakikita raw niya sa salamin na palinga-linga ako. Sabi ko nun ay wala at tumingin na ako ng diretso sa daan. Ang creepy lang talaga nun dahil maliban sa headlights ng motor, wala nang ibang ilaw kaya sobrang dilim din sa unahan na hindi nasasakop ng ilaw ng motor. Nagulat na lang kami ni Nagian nang biglang magmura si Carlos at binagalan niya ang patakbo ng motor. Sinabihan pa niyang huminto nun si Gian dahil huminto na siya. Napilitan na ring huminto nun si Gian. Tinanong namin si Carlos kung bakit pa huminto, gayong nakakatakot na nga sa lugar na yon. Hindi nila pinatay yung headlight. Nagsabi nun si Carlos na maya-maya na raw kami umalis. Papatawirin lang daw niya yung babae sa unahan. Napatingin kami nun sa kanya. As in yung balahibo ko nun sa batok, ramdam ko na nagtataasan na. Napahawak na ako sa braso nun ni Gian. Lalo na at parang may nararamdaman na ako nun sa likuran namin. Huwag daw kaming lumingon. Babalayo ni Carlos. Pero hindi ako nakatiis at lumingon nga ako sa likuran namin. Paulit-ulit talaga akong napamura nun at gusto ko na lang umangka sa harapan ni Gian. Kitang-kita ko, Sir Van, na may babae talagang nakatayo doon. Hindi siya malinaw. Para lang siyang puting damit na nakalutang. Ang higpit ng pagkakahawa ko nun sa braso ni Gian. Tinanong ako ni Abby kung anong nakita ko. Mahina akong sinabi sa kanya na may white lady sa likuran namin. Sinabihan naman ako ni Carlos na wag ko daw uliting lingunin dahil malalaman nito na nakikita ko siya. Sinabi noon ni Carlos na pwede na kaming umalis. Bumusina na lang daw kami pagdating dun sa may malaking puno. Hindi ko alam kung anong klaseng puno yon. Tinanong pa nila sa kaklase namin noon kung anong puno yung madadaanan mula sa kanila. Puno raw yun ng sampalok. Sobrang laki. Paglagpas namin dun sa may unahan ay may ilaw na. Dun daw sa puno unang nakitang lumabas ni Carlos yung white lady. Tumawid daw ito at naglakad papuntang likuran namin kung saan may malaking puno rin doon. Kinuwento sa amin ng kaklase naming taga ron na mariit daw ang lugar na yon. Maraming motorista na raw ang nadidisgrasya doon kapag inaabot na ng gabi. Yun nga raw ang sabi-sabi na kapag hindi nakapagbusina at huminto habang tumatawid yung white lady, ay bigla-bigla na lang daw itong magpapakita sa mismong harapan ng driver. Buti na lang pala at itong si Carlos ay may third eye. Akala namin nung una na nanakot lang siya, pero totoo pala talagang nakakakita siya. At ang kwento pa niya nun ay hindi lang yung white lady ang nandoon sa lugar na yon. Marami daw sa lugar na yon ng mga kaluluwang ligaw. Siguro ay mga kaluluwa daw yon ng mga namatay doon. At kaya raw hindi nilagyan ng ilaw doon para maging aware ang mga dumadaan doon na lalong mag-ingat. Dati raw kasi nang may poste ng ilaw doon ay pumapaharurot pa ng patakbo ang mga dumadaang motorista. Malaman-laman daw nila kinabukasan sa balita na may nadisgrasya na doon. Nangunguha raw kasi talaga ang nakatira doon sa malaking puno ng sampalok. Swerte lang daw namin at hindi kami nagtuloy-tuloy sa pagdaan doon. Kundi baka isa na rin daw kami sa ibabalita kinabukasan na nadisgrasya. Magandang araw sa inyo, Sir Van, at sa lahat ng tumatangkilik ng channel mo.
Tawagin mo na lang akong Romel, taga Balete, Aklan. Isa po ang channel nyo sa madalas naming pakinggan ng mga kasama ko sa bahay. Tuwang-tuwa si Mama kapag nilalagay ko na sa speaker ang mga kwento nyo. Mahilig din kasi siyang makinig o manood ng katatakutan. Kapag nasa bahay lang kami, ay ito ang nagiging libangan namin at nagiging banding na rin. Kaya sabi ko kay Mama, ay gusto ko ring magpadala ng karanasan ko sa inyo. Nakakatakot pa naman yon at ayoko na talagang maulit yon. Kaya hindi na ako sumasama pa sa mga tropa ko kapag may pinupuntahan sila na ibang lugar. Nangyari itong karanasan ko noong nasa kolehiyo na kami. Second year college na yata kami noon at sem break noon. Nagyaya ang isang kabarkada naming si Clyde na mamasyal sa baryo ng lolo at lola niya sa Capiz. Medyo malayo din daw yon. 4 kaming nagbiyahe noon. Ako, si Kyle, Clyde at Jay. Umaga pa lang noon ay nag-abang na kami ng van na dadaan papuntang Rojas. Pagdating ng Rojas, ay nagpahatid na lang kami noon sa baryo nila sakay ng tricycle. Tama nga ang sabi ni Clyde. Medyo malayo yung baryo ng mga grandparents niya. Pero worth it naman ang biyahe dahil ang ganda ng mga nadadaanan naming views. May dagat at may mga palayan kaming nadaanan. Pero nang malapit na kami sa lugar mismo nila, ay puro na lang palaisdaan at mga puno ng bakawan ang nakikita namin. Pero ang sarap pa rin sa pakiramdam dahil tahimik at payapa ang lugar. Yun ang akala ko nung una. Nang bumaba kami ng tricycle, ay halos pinagtitinginan kami ng mga taga ron. Sa totoo lang ay nakaporma kaming 4 nun. Pero kung alam ko lang na ganun pala kaputik ang madadaanan namin papunta sa bahay nila, sana ay nagtsinelas na lang ako. Nagtawanan pa kami nun pagdating sa bahay ng lolo niya dahil talagang nangangapal na ang mga sapatos namin sa putik. Tuwang-tuwa naman nun ng lolo at lola niya nang makita kami. Pero bakit naman daw tag-ulan kami pumunta? Hindi raw maganda ang mamasyal. Parang clay kasi ang lupa nila doon. Maraming punong nakapalibot sa bahay nila. Malalaking puno ng mangga, santol, lansones at kung ano-ano pa. Pero ang mas maganda doon sa kanila ay maraming naka-stack na tuba ang lolo ni Clyde. Kaya unang gabi pa lang namin noon ay binalak na naming lantakan ang nakaimbak niyang tuba. Pero sinabihan kami ng lola niya na huwag masyadong magpagabi sa pag-inom at siguraduhin daw naming nakasara ang mga bintana at pintuan bago matulog. Bigla ba namang nagsabi itong si Clyde na marami daw aswang sa lugar nila. Kaya wala nang gumagala ng mga ganong oras, hindi tulad dito sa amin sa Balete. 8:00 ng gabi ay marami pang nakatambay sa plaza. Pero doon ay sobrang tahimik na, kaya nakakapanibago. 9:00 noon ay nakahiga na kaming 4. Nagkukwento pa si Clyde ng karanasan niya doon noong bata pa siya. Muntikan na raw siya nung madagit ng aswang. Lumabas daw sila ng gabi ng pinsan niya para bumiling chichirya na papapakin daw nila habang nanonood ng TV. Nang pauwi na raw sila noon, ay may narinig silang pagaspas. Akala daw nila ay malaking ibon lang yon. Pero pagtingala daw nila, ay hindi raw yun ibon, kundi anyong tao na may nakakatakot na mukha. Mahaba raw ang nguso nun at namumula ang mga mata. May malalaking pakpak at handa na raw silang dagitin nun. Buti na lang at mabilis daw silang nakadapa. Pagapang daw silang nakauwi nun. Iyak daw sila ng iyak pagdating sa bahay ng lolo nila dahil hindi raw talaga sila tinantanan ng wakwak na yon. Lumabas daw nun na may daladalang itak ang lolo nila. Sorban, tawa kami nun ng tawa sa mga kwento niya. Nang biglang may humuni. Natahimik kami bigla nun at nagtanungan kung ano yon. Pinatahimik kami ni Clyde. Pinakinggan niya yung mabuti. Sabay mura ng mahina at sinabing wakwak daw yon. Sabi ko naman na may wakwak pa pala ng mga panahong yon sa lugar nila. Kaya siguro sabi ng lola niya ay matulog ng maaga. Humuni lang yon ng ilang mga minuto
at nawala rin. Hindi kami nakagalaw sa higaan, pero ang lakas ng kabog ng dibdib ko nun. First time ko kasing makarinig ng ganong huni. Knowing na wakwak pala yon, kinabahan talaga ako, Sir Van. Wakwak kasi dito sa amin ay isang uri din ng aswang. Lumilipad nga lang at nang dadagit. Ito yung kinuwento sa amin ni Clyde na muntik nang nambiktima sa kanila. Kinabukasan ay kinuwento namin kina lola niya ang narinig namin. Minsan daw talaga may dumadaan dun sa bahay nila kapag gabing-gabi na, at lalo pa kapag maulan. Kaya hindi raw nila inaasahan na ganun kaaga. Kinilabutan akong isipin na normal na pala sa kanila ang madaanan ng aswang. Sumunod na gabi nun ay maganda ang panahon. Niyaya kami ni Clyde na pumunta sa bahay ng mga pinsan niya. May munting handaan daw doon dahil kaarawan ng anak ng isang pinsan niya. Nadaanan na namin yung bahay na yon bago pa ang bahay ng lola niya. Medyo malayo din yun ng kaunti. Umuwi kami ng mga bandang alas 11 na noon. Medyo napasarap kasi sa kwentuhan at inuman. Nawala na sa isip namin yung sinasabi nilang wakwak na dumadaan sa bahay nila. Kaya nga ganun na lang ang kilabot namin noon nang pauwi na kami at malapit na sa bahay ng lola ni Clyde. Sir Van, may narinig na kaming huni noon. Inilawan yun ni Clyde at sinundan ang huni. Pero wala kaming nakita. Naririnig namin yun pero hindi nakikita. Biglang nawala ang kalasingan ko noon. Parang andoon lang kasi yun malapit sa ulunan namin. Nang tumingala nga kami, ay bigla na lang may dumaang dambuhalang ibon. Yukuan kaming apat noon, Sir Van. Doon na nag-ingayan yung mga aso nila. Umalulong ang mga yon na lalong nagpatayo ng mga balahibo ko. Napamura na din nun si Jay. Ano daw yon? Hindi naman kami makatakbo nun dahil madulas at maputik. Sa isip ko nun, bahala na kapag nagpakita yun sa amin. Tatakbo na lang ako nun kahit magkanda dulas pa. Buti na lang at hindi na yun bumalik habang naglalakad kami. Nang malapit na kami sa bahay, ay nakita naming lumabas ang lolo ni Clyde. Pinapadali niya kami. Pagpasok namin sa bahay, ay pinagsasarado na niya ang mga pintuan. Mukhang nakatuwaan daw ng wakwak na yon na dumaan-daan, lalo na sa bahay nila. Hindi naman daw yun madalas, pero nung andoon daw kami, ay nadadalas na raw yon. Tinanong ko kung kilala nila ang aswang na yon. Matanda na raw yon. Tawag na nga nila doon ay gabunan dahil hindi daw yun mamatay-matay. Yun din daw ang muntika ng dumagit kina Clyde. Pero hindi daw nila malaman kung saan ito nakatira dahil palipat-lipat daw ito. Minsan nasa bayan, minsan sa bundok, at minsan sa kagubatan daw ito. Namumuhay mag-isa dahil iniwan ito ng mga kaanak na ayaw sumalo sa alaga niya. Nakikita raw nila ito minsan na ugod-ugod nang naglalakad sa bayan. Pero ang pinagtataka nila dahil kahit ganoon ay malakas pa rin daw ito. Dalaga pa raw noon ng nanay ni Clyde ay ganoon na raw yung matanda. Habang nagkukwentuhan kami noon ng tanghali, ay bigla ba namang umalulong yung aso nila na parang may nakita itong kakaiba. Lumabas kami noon ni na Jay para tignan kung sino ang nakita ng aso nila sa labas. Para kasing natatakot yon. Sir Van, paglabas namin, ay likod na lang ng isang matandang babae ang naabutan namin. Kinagabihan nun, yun na ata ang pinaka nakakatakot na gabi ng buhay ko. Hindi na nga kami lumabas at uminom nun dahil masama ang panahon. Maaga kaming nahiga at nagkwentuhan na lang. Nang pinatay na ni Kyle ang ilaw sa silid namin, bigla ba namang may parang kumaluskos sa dingding. Yari sa kawayan at pawid ang bahay nila, kaya konting kaluskos lang ay maririnig mo yon. Agad kaming bumangon nun at pinailaw yung silid. Doon na nagsimulang humuni at para itong nauulol dahil sa lakas ng huni at pagaspas nun. Para itong gigil na gigil. Hindi namin alam kung kami ba talaga ang pakay nun o may iba pa. Pero doon talaga yung nagpaikot-ikot sa bahay ng lolo ni Clyde. Parang galit na galit yon
dahil pati yung bubong nila na pawid ay halos sirain na nito. Nagising na rin pala nun ang lola ni Clyde. Sinabihan kami nito na bumalik na raw kami kinabukasan bago pa may mabiktima ito na isa sa amin. Ayaw daw niyang may mahawaan na isa sa amin ng pagkaaswang nito. Tiyak hindi daw ito titigil hanggat wala sa amin ang mahawaan nito. Lalo na at alam nitong andoon si Clyde. Galit na galit daw ito sa pamilya ni Clyde dahil noong panahon na muntikan na silang dagitin ay pinagbantaan daw ng tatay ni Clyde ang aswang na yon. Nataga rin daw yun sa braso ng lolo ni Clyde kaya nagtanim daw talaga ito ng galit sa kanila. Nawala na raw ito pero bumalik ulit. Nang gabing yun ay hindi tumigil yung wakwak sa pag-ikot-ikot sa bahay. Halos sirain niya ang bubong at dingding. Kapag iniilawan naman namin ay hindi namin siya nakikita. Sabi ni Lolo ay hindi daw talaga ito basta-bastang nakikita. Ang ginawa niya noon ay nagsindi ng apoy sa isang sulo at naglibot siya sa labas ng bahay. Sunod ay nagsunog siya ng goma at nagsaboy ng asin. Maya-maya ay nawala na yung huni. Yun lang daw ang gawin kapag may umiikot-ikot na aswang. Magsiga ng goma at magsaboy ng asin. Kinabukasan din nun ay umuwi na kami ng Balete. Natakot ako nun na mahawaan dahil sabi ng lola ni Clyde ay magaling daw yun mangyanggaw. Makasalubong lang daw namin yun nang di napapansin at malawayan kami nito o mahipan ay posibleng mahawaan na kami. Magandang araw sa iyo, Sir Van, at sa lahat ng nakikinig sa iyong channel. Isa ako sa naimbitahan na magpadala ng aking kwento o karanasan. Tawagin mo na lang po ako sa pangalan na Olivia. Sa pagkakatanda ko ay grade 6 ako nung mangyari sa akin yon. Nung mga panahon na yon, ay nasa baryo kami ng dalawa kong kapatid. Bale, bakasyon nun. Kaya naman naisipan namin na umuwi muna sa lolo at lola namin. Dahil taon din ang lumipas bago kami ulit nakabalik sa probinsya, sa baryo na kinalakihan ni Papa. Tanghaling tapat nun, medyo mainit ang sikat ng araw. Kaya naman yung isa namin na pinsan ay nagyaya na maligo kami ng ilog. Medyo na-excite ako. Siyempre nga bago lang naman ako ulit makakaligo sa ilog. Nung nagpaalam kami kay Lola, ay hindi kami pinayagan. Kasi nga raw medyo delikado sa ilog na yon. Sumunod na araw, sakto noon wala si Lolo at Lola sa bahay. Kami lang ang naiwan. Kaya naman pagkakataon na namin na makapunta sa ilog. Nakakaakit talaga, Sir Van, yung ganda ng ilog. Malinis at walang mga kalat. Nauna nang tumalon sa malaking bato yung dalawa kong pinsan. Sumunod yung kapatid ko. Habang ako naman ay medyo nakaramdam ng kaba noong mga oras na yon sa hindi malaman na dahilan. Sumunod akong tumalon sa kanila. Sobrang saya namin. Nagpaunahan silang tatlo na makarating sa tabi. Habang ako naman ay sumunod na lumangoy. Hanggang sa naramdaman ko na mayroong humawak sa paa ko. Parang mga kamay yun. At ang mas malala pa, ay dahan-dahan akong hinihila papailalim. Panay naman ang langoy ko nun para hindi mahila pa ilalim. Kaya naman sumigaw na ako sa kapatid ko at sa mga pinsan ko para humingi ng tulong. Ramdam ko na talagang lulubog na ako. Hanggang sa pumailalim na nga ako. Doon ko nakita ang isang babae sa ilalim ng ilog. Pero ilang sandali pa ay may humila sa damit ko para makaahon. Nang malaman nga ni Lola ang nangyari, halos paluin niya kami dahil sa ginawa namin. Nalaman ko mula kay Lola na matagal na palang hindi pinupuntahan ng mga taga-baryo ang ilog na yon dahil mayroong namatay doon. Ang sabi-sabi ng mga tao, nalunod daw ito at tuwing gabi ay mayroong iyak na maririnig doon. Sinabi din ni Lola na kaya ako nakita ang babae sa ilog
dahil meron akong third eye na tinatawag. Medyo natakot na akong pumunta doon dahil sa nangyari. Kaya naman hindi na kami sumubok pa na bumalik sa ilog. Nung mga sumunod na araw, yung kapatid ko naman po yung nakaranas ng hindi maganda sa baryong yon. Mahilig po kasi siyang maglaro sa likod bahay. Bale po merong punso doon na malaki. Ilang beses na nga siyang sinabihan ni Lolo na wag pupunta doon dahil baka magambala niya ang naninirahan sa punso. Dahil sa makulit ang kapatid ko, ay hindi niya pinakinggan ang sinabi ni Lolo. Tuwing hapon ay nasa likod bahay pa rin siya habang tumatakbo paikot-ikot sa punso. Nung pinuntahan ko siya sa likod bahay, naabutan ko siyang umakyat sa tuktok ng punso, Sarban. Kaya naman sinabi kong bumaba na siya. Ayoko nga ate, maganda kaya dito sa taas ng punso. Saka wala naman nakatira dito eh. Suplada ang sabi ng kapatid ko sa akin. Pilit ko siyang pinababa. Pero ang loko ay tumalon-talon pa. Kaya naman medyo nasira ang gilid ng punso. Kinagabihan, bandang 12:00 ng gabi ay nagising ako. Dahil naramdaman kong nanginginig ang kapatid ko. Tapos ang taas ng lagnat niya. Nang mga sandaling yun ay nakarinig ako ng iilang mga sipol sa likod bahay. Nakakapanindig balahibo yon. Hindi naman kasi kayang sumipol ng isang normal na tao ang ganun kahaba at matinis. Pinuntahan ko si Lola sa kabilang kwarto para sabihin ang nangyayari sa kapatid ko. Hanggang sa naabutan namin siyang umiiyak at masakit daw ang tiyan. Kinuwento ko kay Lola ang ginawa ng kapatid ko sa likod bahay. Napapailing na lang si Lola dahil sa nagawa ng kapatid ko. Diyos ko, ang bata ka oh. Di ba sinabihan na kitang huwag kang maglalaro sa punso na yon? Tignan mo ang nangyari. Nagalit sila sa iyo dahil sinira mo ang tahanan nila. May bahid ng inis at galit ang boses ni Lola ng mga oras na yon. Hindi ko rin maintindihan kung ano ang sinasabi ni Lola sa kapatid ko. Pumasok si Lolo sa loob ng kwarto na may dalang plangganitang maliit na may tubig at isang kandila na puti. Inilagay yun ni Lolo sa paanan ng kapatid ko. Agad namang sinindihan ni Lola ang kandila at pinatulo yun sa tubig. May kung anong hugis ang nabuo, Sarban. Agad naman yung kinuha ni Lola at sinabi niyang nanuno daw ang kapatid ko. At kaya naman daw pala meron akong narinig na mga sipol dahil nagalit ang mga ito. Kaya naman gumanti sila sa kapatid ko. Naiiyak na rin ako dahil naaawa ako sa kapatid kong namimilipit sa sakit ng tiyan. Tapos masyado pa ang panginginig niya. Wala akong ibang nagawa kundi ang punasan siya ng pawis. Gusto ko sanang tawagan na ang mga magulang namin. Pero sabi ni Lola ay wag na dahil baka mag-alala lang daw sila. Medyo bumaba na rin ang lagnat ng kapatid ko, Sarban, dahil sa tulong ni Lola. Kinabukasan, namamagana ang buong katawan ng kapatid ko. Kaya naman pumunta kami sa likod bahay para mag-alay ng mga bagay na magugustuhan nila. Humingi rin ng sorry ang kapatid ko. Bandang 3:00 ng hapon ay naging mabuti na rin ang kapatid ko. Unti-unti nang nawawala ang pamamaga ng mukha niya. Mabuti na lang ay maalam si Lola sa mga duwende at hindi na lumala pa ang kalagayan ng kapatid ko. Mula nun, Sarban, ay natuto na kami ng kapatid ko. Nakikinig na kami sa mga sinasabi nila Lola. Magandang umaga, Sarban. Kung dati ay nakikinig lang ako sa mga kwento mo, ngayon ay gusto kong magpadala na rin ng aking karanasan. Nangyari ito noong gumagawa kami ng short film sa lumang barangay hall sa isang baryo kung saan ako nakatira. Medyo sanay na po ako sa mga naririnig kong kwento tungkol sa lumang barangay hall. Ang pangalan ko po ay Joe at 39 na sa kasalukuyan. Mga bandang 2:00 ng hapon yon.
Nasa barangay hall na ako, habang hinihintay ko na lang ang mga kasamahan ko. Usapan kasi namin kapag 2:00 na, dapat nando na kaming lahat. Dahil medyo nababagot na ako, ay naglakad-lakad muna ako. Nilibot ko ang buong barangay hall, harap at likod. Medyo malawak ang dating barangay hall. Marami na rin mga damo sa paligid. Medyo nakakatakot nga. Napatingin pa ako bigla noon sa bintana na nakasara. Para kasing may nakatingin sa akin mula sa loob. Kaya naman dahan-dahan akong lumapit doon at sinilip ang nasa loob. Pero nagulat ako nang meron akong narinig na nabasag sa loob. Kaya naman kumaripas ako ng takbo. Kasi nga naalala ko yung mga naririnig kong kwento na meron daw nagmumulto sa barangay hall na yon. Pagdating ko sa dati kong tinatambayan, sakto naman na naroon na sila. "O Joe, bakit ganyan ang mukha mo? Saan ka ba galing?" Tanong sa akin ni Dino, kasama ko sa gagawa ng short film. Umiling lang ako sa kanila at hindi na sinabi ang nangyari. Naghanap kami ng pwesto kung saan kami gagawa ng film. Project kasi namin yun sa school. Ang napili kasi naming genre ay katatakutan, kaya kami naroon sa lumang barangay hall. Nakailang kuha na rin kami ng video sa Urban. Chinek namin mabuti yung mga kuha. Hanggang sa pare-pareho kaming napatingin sa unahan. Kasi nga may isang pintuan doon na nakasarado. Hindi naman kami bingi para hindi marinig ang isang tawa mula sa loob. Sumunod na araw, bumalik kami sa lumang barangay hall. Kasi nga hindi pa namin natapos ang ginagawang video. Dahil kinapos kami sa oras. Yung isa naming kasama ay napansin kong medyo nakatulala siya sa itaas, doon sa may terrace ng barangay hall. Para bang meron siyang tinititigan. Kaya naman tinapik ko ang balikat niya. Ramdam ko ang katawan niyang nanginginig. Mga bandang 1:00, nag-aya si Marvin sa amin na umuwi na. Dahil meron daw siyang nakita kanina na isang lalaki sa terrace. Yung iba namin nakasama ay hindi naniwala at tumawa pa. Mas lalong napuno ang tawanan ng sabihin ni Marvin na mayroong multo sa barangay hall. Para mawala ang atensyon ng iba kay Marvin, sinabi ko sa kanila na bumalik na sa ginagawa. Habang kumukuha ako ng video, ay halos malaki ang mga mata ko sa nakita sa kamera. Meron isang anino ang dumaan sa mismong harapan, kaya nahagip yun ng video. Kinilabutan ako ng mga oras na yon. Nagulat kaming lahat nang biglang sumara yung pintuan. Sumiksik kami sa isang sulok. Nung sinubukan kong buksan yung pintuan, ay hindi na mabuksan. Kaya naman doon na talaga kami natakot ng husto. Tinignan ko ang orasan. Mag-aalas 5 na ng hapon. Tapos madilim na rin sa labas. Kaya ang ginawa namin para makalabas ay binasag namin ang bintana. Kumaripas na kami ng takbo paalis. At bago kami tuluyan na makalayo, nakarinig pa ako ng isang tawa. Nakakakilabot yon. Ito pa ang isang naranasan ko sa barangay hall na yon, Sir Van. Minsan kasi ay hindi maiwasan na gabi na akong umuwi galing sa school. Kaya naman natatakot na akong dumaan sa barangay hall na yon. Pero wala naman po akong choice, kundi doon talaga dumaan pa uwi. Kasi nga wala nang iba pang pwede na madadaanan. May minsan na dumaan ako doon. Kitang-kita ko talaga ang pagpatay-sindi ng ilaw mula sa bintana sa taas. Dali-dali akong lumakad para makalayo na. Pero habang tumatagal, nararamdaman ko na parang may nakasunod sa akin. Tapos, nung lumingon ako sa barangay hall na yon, hindi ako pwedeng magkamali na meron akong naaninag na isang bulto ng tao sa may terrace banda. Nasa school na ako noon, Sir Van. Pero parang lutang ang isip ko dahil nga sa nangyari. Ikinuwento ko yun sa isa kong kaibigan na si Marvin. At yun nga, noong gumagawa daw kami ng film, meron din daw siyang nakita na isang bulto ng tao sa may terrace banda.
Narinig yun ng isa pa naming kaklase. Kaya naman niyaya niya kaming puntahan ng barangay hall mga hating gabi. Para daw malaman talaga namin ang totoo. Kailangan namin maglaro ng Spirit of the Glass. Ito talaga ang hindi ko makakalimutan. Noong naglalaro nga kami ng Spirit of the Glass, sabi ng kaklase namin na siyang pasimuno ng lahat. Mabisa raw yon para makausap ang multo o di kaya kaluluwa. Bale, 8 kaming lahat noon na nasa loob ng isang sirang kwarto sa barangay hall. Nakapabilog kami, tapos may isang karton sa gitna namin na may nakasulat na alphabet. May isang bagay dun sa gitna na hindi ko alam kung ano yon. Nilagay namin yung mga daliri namin doon at sabay-sabay na nagsalita. Ramdam ko talaga, Sir Van, na kusang gumalaw yung bagay sa gitna. May mga letra na nabuo. Yun ang pangalan niya. Tapos biglang namatay yung mga ilaw namin. Kaya naman nagsitayuan kami. Iyak at tawa ang narinig namin. Tapos mabibigat na mga footstep. Kanya-kanya kaming takbuhan nung kung saan-saan. Ako naman ay dumiretso sa labasan sa may kalsada. Kasama yung 3. Yung iba kong kasama ay hindi ko alam kung saan tumakbo. Ikinuwento ko sa magulang ko ang mga yon. Doon ko lang din nalaman na matagal na palang mayroong namatay doon. Sinabi na doon daw ito nagpakamatay at natagpuan ang katawan sa terrace ng barangay hall. Mula noon, Sir Van, ay hindi na ako pumunta pa sa barangay hall na luma. At minsan hinahayaan ko na lang ang mga kakaibang nararamdaman ko sa tuwing dumadaan ako. Isang maulan na araw sa iyo, Sir Van. Ganon din sa yung mga taga-suporta at tagapakinig. Ang kwentong ibabahagi ko ay talaga namang hindi ka panipaniwala. Siguro ay sa akin lang talaga ito nangyari at sa iba ay malabo. Pero alam ko rin na maraming naniniwala sa engkanto. Pero nagbabase lang sila sa mga kwento. Pero ako po talaga ay naka-experience ng isang nakakatakot o hindi ka panipaniwala. Naniniwala ba kayo na pwedeng magkagusto ang isang engkanto sa isang tao? Pakinggan niyo po ang kwento ko. Itago mo na lang ako sa pangalan na Maricar. Tubong nara po ako, Sir Van, at nakatira sa baryo. Medyo may pagka-fantasy ang kwento ko, pero sana ay magustuhan niyo pa rin. Mula nung bata kasi ako, siguro mga 12 anyos ako noon, palagi ko pong nakikita sa gabi ang isang anino na palaging nasa likuran ko. Hindi ko naman masabi na anino ko yon dahil kitang-kita talaga ng 2 kong mata na yung isang anino ay nasa likuran ko at mataas ito kaysa sa anino ko. Nung una ay baliwala sa akin yon. Hinayaan ko na lang po at hindi ko na sinabi sa mama ko. Lumaki rin po ako sa piling ng mama ko at lola pero walang papa. Hindi na rin ako nagtanong kay mama kung nasaan si papa. Tapos po yung mama ko ay hindi nakakapagsalita. Palagi lang po itong nakatulala. Pero sabi naman ni lola sa akin ay hindi ganun si mama. Nakakapagsalita daw ito dati. Nagkaganon lang daw po si mama nung nagtrabaho siya sa isang lugar. Tapos nung umuwi ay hindi na makapagsalita pa. At ang mas malala, Sir Van, buntis nun si mama sa akin. Habang mag-isa na lang po akong naghihintay sa tricycle na bumabiyahe pa uwi sa amin, ay pansin ko na naman po ang anino na yon. Lumakad po ako ng konti sa isang bukas na tindahan para maklaro ko talaga na sumusunod talaga sa akin ang anino. May isang ali akong tinanong kung meron siyang nakita na anino sa likuran ko. Pero ang sagot niya ay yung anino ko lang daw ang nakikita niya at wala nang iba. Nung pumasok po ako sa loob ng tricycle, napatingin po sa akin yung driver at sinabing dahan-dahan naman daw ako sa pagupo kasi nga umuga ng konti yung tricycle. Nagtaka naman ako dahil hindi naman ako umupo ng pabalya
Malapit na po ako nun sa may kanto, Sir Van, at bumaba na. Medyo malayo-layo pa ang lalakarin ko pa uwi ng bahay. Pag abot ko ng bayad sa driver, ay nagalit na talaga ito sa akin nang bumaba ako. Umuga na naman kasi ang sasakyan. Hoy miss, sisirain mo ata ang tricycle ko ah. Sira na nga ito sisirain mo palalo. Singhal sa akin ng lalaki. Sinabi kong hindi naman ako ang may gawa nun. Pero umalis na yung tricycle. Bandang 2:00 ng madaling araw nun. Nagising ako dahil may naramdaman akong parang may pumasok sa loob ng kwarto ko. Napasigaw ako sa takot at gulat nung makita ang anino sa bintana, Sir Van, na naroon siya. Agad namang pumasok nun si Lola. At ayun nga, sinabi ko ang nangyari. Sinabi ko ang lahat kay Lola na palagi akong sinusundan ng anino. Pero walang naging imik si Lola nun. Ang sabi niya sa akin ay huwag nang pansinin yon at hayaan na lang. Naaalala ko pa noon, Sir Van. Ito ang hindi ko makakalimutan. Noong pauwi na naman ako sa bahay, mayroon akong napansin na 2 lalaki ang nakasunod at parang mga lasing ito. Natakot naman ako. Tapos yung anino na laging nakasunod sa akin ay hindi ko nakita. Nung gabing yon, ay muntik na akong ma-rape. Pero hindi natuloy dahil kumaripas na ng takbo yung 2 lalaki. At doon ko nakita yung anino paglingon ko sa likuran ko. Kumaripas ako ng takbo pa uwi sa bahay dahil natatakot ako at nanindig ang mga balahibo ko. Iyak ako ng iyak kay Lola, Sir Van. Sinabi kong humingi na kami ng tulong sa albularyo para mapaalis yung anino na laging sumusunod sa akin. Pero mas nagulat ako sa sinabi ni Lola. Yung anino daw na yon ay ang kakambal ko na engkanto. So hindi agad ako naniwala kasi nga paano mangyayari yon? Parang sa mga TV lang yun nangyayari . Mga bandang 6 PM, pumunta sa bahay yung kilala ni Lola na albularyo. At doon ko nga nalaman na totoo ang sinasabi ni Lola. Nagkaroon ng dating nobyo si Mama sa pinagtatrabahuan nito. At ang hindi alam ni Mama ay isa pala itong engkanto na nagpanggap na tao. Wala raw kasing imposible sa mga ito kung gusto nilang mag-anyong tao at makapanglinlang. Nalaman ko rin na kaya pala nawala ng boses si Mama dahil kinuha ng engkanto para hindi makapagsalita. At yung anino na lagi kong nakikita ay ang kakambal ko pala. Ayaw daw nitong magpakita ng totoo niyang mukha sa akin dahil baka matakot ako. Hindi talaga ako makapaniwala, Sir Van, sa kwento ng buhay namin. Pero hindi nagtagal ay nakasanayan ko na ang presensya ng kambal ko. Lumipas ang maraming taon, hindi ko talaga nakita ang mukha niya at ni Papa. Pero alam ko naman na palagi nila kaming binabantayan. At hanggang sa makapag-asawa nga ako, ay bibihira ako na lang makita ang anino ng kakambal ko. Isang mapagpalang araw po sa iyo, Sir Van. Isa po ako sa mga nag-aabang ng kwento mo sa channel. Hanggang sa naisipan ko na ring sumulat ng naging karanasan ko at ibahagi sa lahat. Itago muna lang po ako sa pangalang Loida, 40 anyos. Mag-iisang linggo na kaming nakatira sa baryo. Kung iisipin ay bagong lipat lang. Si Papa na kasi ang mag-aasikaso ng nyuga ni Lolo dahil mahina na ito. Doon na rin kami nagpatuloy ng pag-aaral sa baryo. Bale, pang-4 po ako sa aming 5 magkakapatid. Nung unang tapa ko pa lang sa bahay na yon nila Lolo, ay kakaiba na agad ang naramdaman ko. Kahit nga si Mama ay parang ayaw manirahan doon. Ito ang unang karanasan ko sa bahay ni Lolo. Habang nagdidilig kasi ako ng mga bulaklak sa bakuran, napatingin ako sa itaas ng bahay. Bale kasi up and down yung bahay ni Lolo.
Nagulat ako sa nakita, Sir Van. May isang matandang babae ang nakasilip sa bintana at nakatingin sa akin. Kinurap ko pa ng ilang beses yung mga mata ko at pagtingin ko ulit doon ay wala na ito. Sabi ko nga sa isip ko, baka namamalikmata lang ako. Kasi nga wala naman kaming kasama ng matandang babae sa bahay. Mga bandang 11:00 ng gabi. Medyo nagising ako kasi nga biglang namatay ang ilaw sa loob ng kwarto. Hindi pa naman ako sanay na matulog na walang ilaw. Mabuti na lang ay maliwanag ang buwan nun, kaya nakatulog ako ulit. Hanggang sa may narinig akong pagbukas at pagsara ng pintuan. Nung umaga, tinanong ko si mama kung siya ang may gawa nun. Pero sabi niya hindi raw. At ito pa ang isang nakakatakot sa bahay na yon. Dalawa lang kasi kami ng bunso kong kapatid sa ibaba. Si mama kasi ay nasa taas, nagpipilok ng mga damit. Napatakbo ako palabas ng kusina nung narinig kong umiyak si Thea. Yung iyak niya ay parang nasaktan. Agad ko itong kinarga. Sakto naman na bumaba nun si mama. Nagkatinginan kami ni mama nang may sinabi sa amin si Thea. "Galit, Yoya?" Medyo bulol na sabi ni Thea sa amin. Naiintindihan naman namin ni mama yung sinasabi ng kapatid ko. Nagtaka ako kasi bakit nabanggit niya si Lola. Matagal na yung patay. Doon na kami halos kinabahan ni mama. May posibilidad kasi na baka nagmumulto si Lola sa bahay na yon. Sumapit ang gabi. Mga bandang 10:00 ng gabi ay gising pa ako noon dahil nagre-review ako para sa exam namin. Dahil sa sobrang busy ko sa pagbabasa, nakita ako sa gilid ng mga mata ko na mayroong dumaan. Hindi ko yun pinansin dahil baka yung ate ko lang. Ilang saglit pa ay may naramdaman ako sa tenga ko na parang may bumulong. Pagtingin ko ay wala naman. Napatingin ako sa kusina kasi nga may nakita akong isang matanda na pumasok sa loob. Akala ko nga magnanakaw, kaya naman sinundan ko yon. Pagpasok ko sa loob, ay wala naman doon ang matanda. Napasigaw pa ako sa gulat nang biglang mamatay yung ilaw doon. Kaya naman kumaripas ako ng takbo paakyat sa itaas. Bago yun ay nakita ko ulit ang matanda sa ibaba na nakatingin sa akin. Nagtalokbong ako ng kumot pagpasok ko sa loob ng kwarto. Pero Sir Van, parang hihiwalay sa katawan ko ang kaluluwa ko. Dahil unti-unting hinihila yung kumot ko. Tapos meron din akong naririnig na mga yabag. Pabalik-balik lang yon. Ito pa ang isang nangyari sa bahay. Naiwan kasi ni mama na bukas ang gasol. Kaya naman pinapatay niya yon. Pero pagpasok ko sa loob, ay hindi naman ito nakabukas. Tapos meron din akong narinig mula sa itaas na parang may nalaglag na kung anong bagay. Hindi ko na yun binigyan pansin. Nung sumapit na naman ang gabi, nakaramdam ako ng uhaw. Habang umiinom ako ng tubig, narinig kong gumalaw yung upuan. Para bang sinadya talaga yun galawin. Kaya naman tumakbo ako palabas ng kusina. Sinabi ko yun kay Papa, Sir Van. Pero pinagalitan niya lang ako. At sinabi na baka sa kakapanood ko ng kung ano-ano sa cellphone. Kaya ako nakakaisip ng mga ganon. Sumunod na gabi, nasa kwarto ako kasamang kapatid kong bunso. Tumatawa ito mag-isa na para bang may kalaro. Tapos yung mga kamay niya ay nilalagay sa mukha niya. Tapos tatanggalin. Para ba itong may binubulaga na kaharap. Agad ko naman siyang pinatigil sa ginagawa. Pero umiyak ito saglit. Tapos may tinuro siya sa tabi ko. Binanggit na naman niya ang salita na Lola. Kinilabutan ako dahil doon. Nang mga sandaling yun ay parang may humaplos sa buhok ko. Kaya naman dali-dali kong binuhat si Thea. Hindi ko mabuksan ang pintuan nun kaya umiyak na ako. At ganun din ang kapatid ko. Nagsisigaw na ako sa takot. Hanggang sa bumukas ang pinto at nakita ko si Papa. Napayakap ako sa kanya ng mahigpit. Kinuwento ko sa kanila pati kay Lolo ang nangyari. Sabi naman ni Lolo sa akin
ay baka si Lola ang nagpaparamdam tuwing gabi at minsan kong nakikita. Dagdag pa ni Lolo Sarban, baka nasisiyahan lang daw si Lola na naroon kami. Dahil hindi man lang daw kami nito nakasama noong nabubuhay pa. Nalaman ko rin na hindi tanggap dati ni Lola si Mama. Kaya naman pala sa ibang lugar kami nanirahan noon. Maski nga sa burol ni Lola ay hindi kami pumunta. Tanging si Papa lang ang umuwi. Mula nang malaman ko na si Lola pala yon, ay hindi na ako gaanong natatakot. Pero may minsan talaga na hindi ko kayang labanan yung kaba ko sa dibdib. Hanggang sa nasanay na lang din ako. Isang mapagpalang araw sa lahat at sayo, Sarban. Nagpapasalamat na ako agad dahil tinanggap mo ang kwento ko. Medyo hindi ka panipaniwala ang mga kwento ko pero sa akin mismo na naranasan ko ay talaga namang masasabi kong totoo. Tawagin mo na lang ako sa pangalan na Aileen. Palayaw ko po, Sarban. Nangyari ang kwentong ito noong nagle-labor po ako sa aking panganay na anak. Nakatira kami noon sa isang baryo. Hindi ko na babanggitin pa ang pangalan ng baryo para sa privacy na rin po siguro. Isa po akong dayo sa lugar ng asawa ko. Kumbaga wala akong alam sa lugar niya. Hindi ko alam ang pasikot-sikot. Hindi rin ako lumalabas ng bahay ng mga panahong yon. Shy type po kasi ako na tao Minsan ay naiiwan ako mag-isa dahil nagtatrabaho ang asawa ko sa bukid na pagmamay-ari nila. Medyo malayo ang distansya ng ilang kabahayan sa bahay namin. Medyo nakakatakot nga sa baryo na yon dahil halos mga puno at talahib ang nasa paligid. Pero nasanay din ako. Tanda ko pa nga noon na nagkaroon kami ng bagong kapitbahay. Dati kasi ay walang nakatira sa bakanting bahay na yon. Habang naglilinis ako ng bakuran, napapatingin ako sa kabilang bahay. Kasi pakiramdam ko may mga matang nakatingin sa akin mula doon. Hindi nga ako nagkamali dahil nakita ko ang isang figura ng babae na nakatingin sa akin. Kinilabutan ako sa uri ng tingin niya, Sarban. Dali-dali naman akong bumalik sa loob ng bahay. Hanggang sa merong kumatok sa pintuan. At pagbukas ko ay mukha ng babae ang bumungad sa akin. Nakita ko pang nakangiti ito sa akin. Pinapasok ko siya sa loob ng bahay kahit na medyo kinakabahan sa presensya ng babae. Nagkaroon kami ng kwentuhan at napanatag naman ang loob ko. Ako nga pala si Isabel. Pasensya ka na kung medyo natakot kita kanina. Kaya ako pumunta dito para makipagkaibigan sa'yo. Saka buntis ka pala Sabi ni Isabel habang nakatingin sa tiyan ko at parang kuminang bigla ang mata niya. Oo, maglilimang buwan. Maikli kong sagot, Sarban. Bago umuwi si Isabel ay nung dumating na ang asawa ko. Nagmamadali pa nga siyang umalis na para bang takot. Pinagsabihan naman ako ng asawa ko na wag daw ako masyadong nagtitiwala sa iba. Lalo na sa bagong lipat na kapitbahay namin. Habang tumatagal, pansin kong hindi ko nakikitang lumalabas ng bahay yung asawa ni Isabel. Palagi itong nasa balkonahe. Tapos napapansin ko pa ang palagi nitong pagtingin sa akin ng malalim. Ilang beses ko na yung sinabi sa asawa ko. Pero ang sabi niya ay hayaan na lang at wag nang pansinin. Tanda ko pa noon, Sarban. Gabi na yon. Wala pa ang asawa ko at ako lang mag-isa sa bahay. Habang nasa kwarto ako, ay may narinig akong boses ng isang baboy sa ilalim ng bahay. Medyo mataas kasi ang sahig ng bahay kaya merong silong sa ilalim. Sa hindi malaman na dahilan, ay nanindig ang mga balahibo ko at kinakabahan na rin ako. Nagulat pa ako dahil merong kumalabog sa labas ng pinto namin
Tapos parang pilit yun binubuksan habang palakas ng palakas ang huni ng baboy. Hanggang sa nawala din yon at boses na ng asawa ko ang narinig ko. Ito pa ang malala na nangyari sa akin, Sir Van. Habang sumasakit ang tiyan ko, hating gabi yon sa pagkakatanda ko, may nakita kami ng asawa ko na malalaking baboy na itim sa labas ng bakuran. Pula ang mga mata at sobrang nakakatakot. Sabi ng asawa ko ay meron daw aswang na nababalita sa baryo na yon. Lumabas ang asawa ko, Sir Van, para itaboy ang dalawang baboy. Nakita ko pang nanlaban ng mga yon sa asawa ko. Hanggang sa kinuha ng asawa ko ang walis tingting at pinaghahampas sila. Yung boses ng dalawang baboy, Sir Van, nakakabingi kapag natatamaan ng walis. Kinabukasan, pansin ko ang braso ni Isabel na puro galos. Meron kasi siyang inabot na ulam sa akin. Bakod lang ang pagitan namin na dalawa. Medyo ilag na sa akin si Isabel kung makipag-usap. Tinanong ko pa nga siya kung bakit may mga galos sa braso. Pero umiwas siya ng tingin at walang sabi-sabi na umalis. Nang mga oras na yon, nasa sitwasyon pa ako ng paglilabor. Sabi ng manghihilot, 2 araw ang itatagal nun. Kaya naman medyo mahihirapan ako. Naalala ko pa, Sir Van, noong sumapit ang gabi, hindi ako makatulog. Para bang may kung ano akong nararamdaman sa paligid ng bahay. Yung pananakit ng tiyan ko hindi ko na maintindihan. Mas tumitindi yon na para bang hinihiwa sa loob. Ginising ko ang asawa ko at humingi na ng tulong. Hanggang sa may kung anong ingay kaming narinig mula sa itaas ng bubong at sa ilalim ng bahay. May pilit na tumutuklap ng bubungan. Mabuti nga ay gawa yun sa yero. Iniwan ako ng asawa ko sa kwarto. Habang siya ay lumabas na may dalang itak. At pagpasok niya ng bahay, ay may bahid na ng dugo ang itak niya. Kinilabutan naman ako doon, Sir Van. Ilang saglit pa ay muli niya akong iniwan dahil tinawag niya ang manggagamot na magpapaanak sa akin. Namimilipit na po ako sa sakit dahil parang lalabas na ang bata. Umuwi ang asawa ko at kasama niyang isang matandang babae. Sinabi niyang inaaswang daw ang bata sa loob ng tiyan ko. Mabuti na lang daw ay naitaboy namin dahil kung hindi maaaring mapahama kami. Naisilang ko naman ang maayos ang panganay naming anak, Sir Van. At yung nangyari sa amin ay nanatili sa alaala ko. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat.